Mahal, Wala, marami ka pang nilagay. konti na lang. Oh, pinsan! Hoy, wala kaming pinsan na mahirap at nagtitinda lang ng mga pipitsug katulad nito. Pinsan? Grabe naman kayo magsalita. Andito yung asawa ko. Di naman to pipitsugin. Nakakabusog to. Ano pinagmamalaki mo na asawa mo? Sino ba yung asawa mo? Sa bagay. Ano ka nga naman makakabingwit ng kasing ganda namin? Diba, eh, mahirap ka lang naman. Di ba tama, Eden? Tsaka alam mo, itong mga niluluto mo, hoy, hindi to patok dito. Tingnan mo, ang daming tira, di ba? Kasi ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa mga paninda mo kasi mukhang basura. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, magpahinga ka. Huwag ka na maghanap ng trabaho kasi wala ka din namang pag-asa, wala kang napag-aralan, di ba? Di tulad namin ni Kat, nakapag-graduate kami sa mamahaling university. Eh ikaw, anong natapos mo? Grade 3? Ano mama namang hindi niya afford mag-college. Di ba hindi niya naman talaga afford? Eh kasi nga, yung magulang mo, eh hindi ka tulad ng magulang namin na mayaman. Kaya kayo, pinanganak na mahirap, mamamatay ng mahirap. Di ba, Eden? Eden, Kat, grabe naman kayo magsalita. Eh, pinsan naman, magkakamag-anak pa rin naman tayo. Kahit pa paano, nakakakain naman kami 3 beses sa isang araw. May pinag-aaral pa kami dahil lang sa pagtitinda ng fishball at saka kikiam. Tsaka marangal naman to. Oo nga, marangal naman to. Yung iba nga dyan, nagnanakaw para lang may pambuhay sa pamilya nila. Eh kami, maayos yung trabaho na to. Hindi naman siya dapat ikahiya eh. Hoy, babaeng hampas lupa. Kahit sabihin mong marangal itong trabaho nyo, hindi pa rin lahat ng gusto nyo sa buhay nabibili nyo. Kasi di ba, kasasabi mo lang, sapat lang, pang-aral lang, eh paano naman kayo? Tingnan nyo yung mga damit nyo, ang papangit, ang dudugyot, tapos may gana pa kayong magtinda dito ng pagkain. Tsaka, pwede ba? Huwag mo nga sabihin yung kamag-anak kasi kinikilabutan ako eh. Baka masuka pa ako. Eh, huling kinain namin steak. Pwede ba magbanggitin na magkamag-anak at magkadugo tayo? Kasi, hindi ako. Uy, grabe naman kayo. Alam mo ba yung mga binebenta namin minsan dito? Ito, homemade namin to, kami gumawa. Yung mismong recipe ng kikiam, kami gumawa. Tikman mo, masarap yan. Libre ko na. Ay, identity mo daw. Ililibre ko na yan sa'yo. Ito? Oo, kami- Titikman ko? Kami gumawa ni Arian yan. Eh, ang May secret dumi nga ng kamay nyo eh. Minekos-mekos nyo lang yata yan eh. Ano, sa tingin mo, kakain ako yan? Paano kung nagkasakit ako? Sumakitian ko? May pang-hospital ka ba? Di ba wala? Eh, Eden, wala namang ibang customer na nagrereklamo tungkol sa pagkain na binibenta namin eh. Wala pa namang napo-food poison. Eh kasi naman, yung mga suki nyo, katulad yung mahihirap, sanay sa mga ganitong pagkain, eh kaming mayayaman, paano na lang? Sensitive yung tiyan namin. At saka ikaw rin di ba? Binigyan ka na ng advice ng parents namin na huwag maghahanap ng mahirap na papangasawahin. Pero hindi ka nakinig. O, tingnan mo ngayon, nadagdagan pa yung mahirap sa mundo. Hindi naman kami mahirap, Eden. Tignan mo, meron kaming cart, nakakapagbenta naman kami. Tsaka yung kinikita namin dito, hindi lang naman minsan sapat. May sumusobra din. Nakakakain din naman kami minsan sa mall. Nakakakain din kami sa mga restaurant. Hindi nga lang palagi, pero nagagawa namin yun. Once in a blue moon na papasyal namin ng mga bata. Tsaka ano, wala bang nagre-reklamo sa inyong customer? Pues, meron na. Tsaka ito, Eden. Tingnan mo. Ayan, tikman. Kat! Ew! Kat! Bakit mo naman kailangang itapon sa basurahan? Ang hinayang ka? O, kainin mo. Paninda mo. Kainin mo. O. Eh mukha nga yung dumi ng aso ko eh. Kat! Eden! Recipe namin yan. Bakit niyo naman tinapon? Hindi niyo na nga kami ginalang, binastos niyo pa kami. Ay, sino ka ba para respetuhin namin? Irespeto niyo na lang sana yung pagkain. Hindi kami rumirespeto sa mahihirap, lalo na sa kamag-anak naming mahirap. Kaya nga, hindi namin tinatanaw na kamag-anak namin yung mga katulad nyo eh. Kasi kayo, wala naman kayong magiging ampag sa buhay namin. Ibang klase naman mahal yung mga kamag-anak mo. Bakit naman ganyan na ginawa sa pagkain? Hindi ko din alam, mahal, pero ewan ko. Alam niyo, mabuti pa umalis na lang kayo kung ganyan din yung ugali niyo. Kapal ang mukha mo ah. Talaga pinapalis mo kami. Talaga naman di kami nararapat dito. Kasi, alam mo ito ah, di ba? Tama yung sinabi niya, pugad to ng mga daga. Ikaw mukha kayong daga. Ano na nasasabi ng mga tao ng kapitbahay, ng mga kamag-anak natin, na may kamag-anak kaming daga, amoy daga, utak daga. Di ba, Eden? Oh, yung mga customer nyo, mga dagarin, kasi sila lang din naman yung kakain ng mga tinda ng mga dagang katulad nyo. Ay, kaya sa ginawa ni Kat ngayon, sana naturuan kayo ng leksyon. Huwag na kayong magpabibo dito na magpabentang-benta kasi wala na kayong pag-asa. Kaya, Kat, let's go. Bye.
Mahal. Grabe yung kamag-anak mo, mahal. Kaya dapat, hindi tayo abang buhay ganito lang eh. Kasi pag Mahal. wala pera, mamaliitin tayo eh. Naiintindihan kita. Hindi ko rin naman lubos akalain na ganun yung magiging sitwasyon kanina eh. Akala ko nga, titikman ni Kat yung kikiam na gawa natin, tapos ganun pa yung inasta niya. Kaya mo na mahal, hindi naman habang buhay ganito tayo. Kasi mahal, masakit sa akin na nakikita kang ganyan. Binamalit ka ng mga kamag-anak mo, imbis na kampihan ka, pero ang baba ng tingin sa'yo. Mahal, hindi kailanman magiging mababa ang trabahong marangal. Kahit ganito lang yung trabaho natin, ako, aangat tayo dito. Naniniwala ako. Lalo na yung kikiam na recipe natin. Oo, sarap-sarap kaya. Tapos, Ayaw mo dinapon na. lang sa basurahan. Kaya mo na yun. Iaayusin ko na yan. Tapos mamaya-maya, alis na rin tayo, ha? O sige, Sige na. ayusin ko lang dito ha. Okay. Mahal, mag-aalas 9 na. Ayun nga. Tapos Tsaka, na tayo dito. paubos na talaga. Kuya, dito pa ba yung homemade kikiam? Ah, Dito ba yun? Opo. Ay, naku. Buti na abutan ko kayo. Kuya, meron pa po? Ah, opo, isa na nga lang po. Isang Ay, stick naku, na lang. buti na lang. Kuya, akin yung isang stick pa rin. Please, ano naman. Ay, Titikman ko lang. parang madali po yata Ay, kayo, kasi ah. sinasabi nila, dito daw Opo. nabibili yung homemade kikiam eh. Buti na Tatry abutan ko mo lang. pa. Ha? Tatry ko lang. Tikim. Opo, ito po nga, ang may gawa po lagi nito yung asawa ko, tsaka ako po. Buti nga naabutan mo pa eh, kasi pinipilahan talaga to, Ay, naku, lakas maubos. Actually, kuya, kanina pa ako gutom, pero naririnig ko kasi may homemade kikiam daw dito na binibenta. Na-curious naman ako. Pero, eh gusto naku ko po, i-try. di po kayo Ito, masarap din yung magsisisi. sauce na yan. Yan. Sabi, mga Homemade dito. din yan, Ayan lahat. Oo. Yan po yan, Ito? yan, hawak. Yan, medyo spicy yata yan, tapos yung isa medyo sweet. Ayan. Opo, hindi po kayo magsisisi, titikman nyo yan. Buti na lang naabutan niyo yung Tatry homemade ko, ah. kikiam namin. Masarap ba talaga to? Naman Nako. po. Kuya, homemade ba talaga to? Homemade to? Opo. Sigurado kayo? Opo. O- May, Opo. hindi po ba masarap? Hindi. Hindi kuya, hindi talaga masarap. Ha? Kasi, sobrang sarap! Kuya, ang sarap! Homemade talaga to! Opo, kami po mag-asama gumagawa niyan. Kuya, ang sarap! Kuya, Nakakatawa naman, nagustuhan nyo. kasi, yung totoo niyan, naghahanap talaga kasi ako ng mga supplier ng mga kikiam. Yung mga homemade talaga yung hinahanap ko. Yung hinahanap ko, yung talagang pulidong homemade talaga. Kasi masarap. May malaki kasi akong company. Ngayon, gusto ko maghanap talaga ng supplier. Kaya ba talaga gumagawa nito? Opo, kami po talaga nag-homemade kikiam. Pero yung mga chicken balls po, sinusubukan na rin namin gawa ng homemade version nung sa amin. Meron na nga po kami iilan na nagagawa. Medyo, masarap din po talaga siya. Pero may chicken balls kayo dyan na pwede kong matikman na homemade talaga. Ginawa nyo. Oo, Sige. naman po. Mamaya, mag-take out ako niyan kasi para matikman ng kapatid ko dun sa... Madalhan ko yung kapatid ko kasi nagtutulungan kami para makahanap ng mga supplier. Ngayon, totoo pala talaga yung sinabi nila na masarap pala talaga yung mga street foods nyo dito, lalo na tong kikiam nyo, ang sarap talaga. Tapos, payag ba kayo na maging supplier ko? Kung gusto nyo lang naman. Oo naman po, bakit naman hindi? Opo, Sige. malaking opportunity po yun para po sa aming mag-asawa. Okay, ganito. Puntahan niyo ako dun sa dulo. Nakita niyo yung POTG restaurant doon? Akin yun. Talaga sa inyo po yun? Opo, akin yun. Magkita tayo doon. Pag-usapan natin kung anong mga pwedeng pag-usapan para maging business partner ko kayo. Gusto niyo ba yun? Opo. Kailan po ba? Bukas? Pwede bukas? Anong oras po? Kahit mga 9? Okay na ba yun? 9 a.m.? Oo, sige po, pupunta po kami doon. Tama-tama, kapag nagkasundo tayo, edi kayo na yung magiging official na supplier ko, magiging business partner ko pa kayo. Naku, ano pong pangalan niyo, ma'am? Sorry. Ako nga pala si Yvette. Ako po si Renz. Ay, Renz, Ito po yung Renz. asawa ko si Arian. Ayan. Ay, naku, malaking bagay ito sa company namin. Hindi lang sa amin. Makakatulong din kami sa inyo. Siya yung pinatake out ko. Pwedeng bukas nyo na lang dalhin kasi baka tulog na rin yung kapatid ko. Sige po, bukas po, bagong luto na lang yung dadali namin, yung bagong gawa din. yung masarap na homemade nyo ha. Opo. Okay, so paano ba yun?
Dito na lang muna dadalhin ko, ha? Sige po. Bukas, ha? Maraming salamat, Ma'am Yvette. Salamat din, Renz. Salamat Ayan. po, ma'am. Okay, ha? Bye-bye. Mahal. Oh, mahal. Baka Okay, tamo na. Bigla-bigla may mga angels in disguise na pupunta sa atin. Magiging supplier tayo, mahal. ito na ata yung pag-asenso natin. Nakakatawa, may bunga rin pala talaga yung mga kinakalat ng tao na masarap yung homemade na kikiam Kaya- na ginagawa natin. Ngayon, gagawa na tayong chicken ball. Sunod yan, fish ball. Lahat gagawin nating homemade. Ay, naku. Gagalingan. Sasarpan natin mga ingredients para, syempre, balik-balikan talaga tayo. Homemade with pagmamahal. O sige na, magsara na tayo. Yung mga batay, naantay na rin tayo sa bahay. Tara, okay na yan. Ang laki ng restaurant pala ni Ma'am Yvette na yan. Oo nga. Tapos parang mga mamahaling tao ang nagpupunta dito. Pwede ba yung suotan Ewan natin? ko ba, nakakahiya eh. Mamaya. Tama ba yung narinig ko? Mga mayayamang tao yung pumupunta dito? Well, tama kayo. Eh, bakit kayo nandito? Eh, mahihirap lang naman kayo, di ba? May imimit lang kami ng asawa ko. Oo, pinapunta kami nung may-ari nito. May-ari! Hoy! Kailan pa kayo nakilala ng mga sikat na mga mayayaman na tao dito? Ha? Kayo mga oportunista lang kayo eh. Umuupo lang kayo dito para merong pumansin sa inyo, maawa, tapos kawaan kayo, bigyan kayo ng pera, tapos aalis na kayo. Yun lang. Eden, grabe ka naman magsalita. Inaantay nga lang kami ng may-ari kasi nagustuhan niya yung kikiam na binibenta namin sa labas. Kanina binigyan din namin siya ng homemade na chicken balls at saka fish balls. Balak niya idagdag dito sa menu niya yung mga street foods na binibenta namin. Kaya magiging supplier na kami. Di ba kayo proud? Pinsan niyo ako? Proud? Magiging supplier. Proud ba? Talagang proud ka pa na sinasabi yan. Tsaka sino niloko mo, ha? At sino naman tanga ang mag invest sa inyo? Ha? Sino niloko nyo, mga kapwa-daga nyo? Ha? Tama ba? Bakit ba hindi kayo maging masaya sa pinsan nyo na eto, may chance na para gumanda ang buhay? Sinong magiging masaya? Yan yung tanong mo? Walang magiging masaya nga. Kasi nga, kinakahiya namin yung mga kamag-anak namin na mahihirap. Eh ikaw, dumagdag ka pa, eh di mas lalo siyang naghirap. Sulsulera ka din eh. Ano? Anong ginawa mo sa pinsan namin? Oh, imbis na humanap ka ng trabahong matindo, dut-dut ka ng dut-dut dyan. Ano, linta ka ba? Ayaw mo bang makahanap ng maayos din na trabaho yung asawa mo? Linta ka siguro, no? Eden, grabe ka na ha. Huwag mong pagsasalita ng ganyan yung asawa ko sa harapan ko pa ha. Eh bakit? Hindi ba totoo? Totoo naman eh. Siguro silosa yan, kaya laging nalapit sa'yo. Siya yung gumagawa ng mga homemade na kikiam namin tsaka fishball. Kaming dalawa. Pero recipe niya yun. Ang laking tulong kaya nun. Tsaka dalawa kami pinapunta nung may-ari nito. Tsaka ba't naman pinagtatanggol mo yan? Alam mo kung ayaw mo na ikahiya ka namin, isa lang naman ang pwede mo gawin eh. Iwanan mo yan o gusto mo talaga ikahiya namin kasi hindi babagay sa atin yung babae na yan eh. Kung ikaw pwede ka pa namin tanggapin, pero kung isasama mo siya, ididikit mo na ididikit sa'yo, ay hindi ka talaga namin matatanggap. Mahiya ka naman. Itinting naman kami ni Eden. Tama si Kath. Tsaka kung totoo na yung sinabi nyo na pinapunta kayo ng may-ari dito, eh para lang ipahiya kayo, para lang ipamukha sa mga tao dito, sa mga customers nila, na hindi nararapat yung mga mahihirap na katulad nyo na pumunta dito. Kasi wala naman din kayong pambayad eh. Ano ibabayad nyo? Ngiti? Kung wala naman kayong magandang sasabihin, pwede ba umalis na lang kayo dito sa restaurant na to? Hoy! Ang kapal naman ng mukha mo! Kami papaalisin mo? Dapat kayo ang umalis, kayo, kasi mukha kayong mga daga, ha? Hoy, Yan, Eden, ha? ano ba? Sige, kampihan mo yan. Pareho lang kayong mga mahihirap. Hoy, hoy, hoy! Kapal ng mukha mo? Hoy! Ano naririnig ko? Ano papaalisin sila? Kayo ang umalis! Teka lang, sino ka ba, ha? Ako lang naman yung nagpapunta kay Narayan sa Aryan dito. Ay! Siya yung may-ari. Ay, ma'am, nako naman. Ano ba, alam ko na yung setup to eh. Kasi, pinapunta mo sila dito para mapahiya, di ba? Kasi mahihirap lang sila at wala silang ikaka-afford na ibili ng mga mamahalin ditong pagkain. Tama. Set up yan, napakatalino nyo naman, ma'am. Pero huwag nyo na ipahiya. Okay na yun, nakakaya na sila. Tama na yun. At saka, pinahiya na namin sila. Okay na, paalisin nyo na kasi nangangamoy na dito yung mga customers yung baka mag si alisan at kami na ang uupo dito kasi nandito kami para umorder ng mamahalin yung menu. Ano pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ng mga customer na katulad ninyo. Kayo, hindi kayo nababagay dito. Kaya pwede ba, umalis na kayo? Aba, ma'am, talagang kinakampihan mo yung mahihirap na yan?
Wala kayong mapapala sa kanila. Tsaka yung sinasabi nila na pinapunta dahil nasarapan ka sa kikiam, ay magsisisi ka. Baka sumakit tiyan mo. Mamayat ka pa. Anong mamayat? Hindi ko kailangan pumayat. Isa pa, totoong masarap yung kikiam nila. Totoong masarap kasi homemade. Sila yung gumawa. Kaya kayo, kung wala kayong magandang sasabihin, pwede ba umalis na lista kayo? Kasi ang babaho ng ugali ninyo. Talaga ba? Mas mabaho kayo. Naku, it's your loss na nawalan ka ng regular na customer, tapat na customer dito sa POTG restaurant. Hindi kayo kawalan. Umalis na kayo. Okay. Aryan, Renz, pasensya na kayo ha. Sorry sa customer ko. Ay naku, Ma'am Yvette. Mga pinsan ko po yun. Ako yung hihingi ng sorry sa ginawa nila. Talaga ba? Pinsan mo pala yun? Opo eh. Ewan ko, masyado po silang mayabang kasi pinanganak po na mayaman eh. Mayaman po kasi yung pamilya nila. Pasensya na po sa eskandalo nangyari ha. Di po namin intention na buloyin tong restaurant niyo po. Okay lang, walang problema yun. Ako naman nagpapunta sa inyo. Tsaka, isa pa, hindi ko naman kailangan ng mga ganong klaseng customer. Kahit sino pwedeng pumasok dito. Walang pinipili dito. Anyway, mabanggit ko, yun na nga yung patungkol sa pagiging supplier niyo sa akin. Ano pong balita? Opo, ano po? Excited Okay na po ba? Yun na nga. Asado po ba? Mukhang masamang balita eh. Ha? Ah, Naku. Ay. Hindi po ba pumayag yung kapatid nyo? Masamang balita kasi tanggap na kayo! Kayo ang magiging supplier ng company namin! Si Ma'am Yvette, lagi ka nang paprank talaga. Nako! Ano? kinakabahan niyo naman po kami. Nako, okay lang yan. Walang problema. Sinimulan ko na rin naman yung nandun ako sa food stall nyo eh. Oh, Paano po yan? Ngayon na po ba kami magsusupply? Kasi may nakausap na po kaming magdadala dito. Yung jeep po na kapatid ni Aling Bebang. Siya po yung magdadrive. yan naman pala. Ang galing talaga. Nagbaback up na yung asawa mo, di ba? Oo po. Chance na po namin to. Bakit pa po namin papalagpasin umangat sa buhay? Yan, chance nyo na yan. Naku, Ma'am Yvette, maraming salamat po. Ito, ay sikusuhin na po namin ngayon mismo. Walang problema. Kaya, magasikas na kayo. Kasi bukas na bukas ha. I-start na kayo mag-supply sa amin. Ito na po. Simulan nyo na. Sige po. Tara na, Arian. Salamat po. Sige, ingat kayo. Basta ha, kontakin ko kayo. Opo. Oh, Miss Aryan, Sir Renz. Ang galing-galing nyo naman. Bagay na bagay sa inyo dito ah. O, di ba? Congratulations! Talagang ang laki-laki na ng inangat niyo sa buhay ngayon. Ma'am, dahil naman po sa inyo yan, kaya kami maaluan ngayon sa buhay. Siyempre, bukod doon, masipag naman kasi kayo. Tsaka wala akong masabi sa inyong dalawang mag-asawa eh. Kakaiba yung tandem niyo. Ma'am Yvette, di rin naman talaga namin magagawa kung hindi dahil sa inyo. Simula nung naging supplier nyo kami, eto, nakapagpatayo na kami ng sarili naming kumpanya. Tapos, yung kayo rin, nag-expand pa lalo yung restaurant nyo dahil sa sarap nung kikiam na ginagawa ni Arya. Kaya the best talaga yung homemade na kikiam nyo, di ba? Talagang, ang laki nang naitulong niya sa atin. Kayo, tingnan nyo, nandiyan na kayo na posisyon. O, ngayon, ano nang plano nyo yan? Ito nga po, kahit papaano, gusto pa rin namin magbigay ng tulong sa mga tao. Kaya yung mga sumusobra sa kita namin, nagpapa-feeding program kami ng mga street children at saka yung mga ibang vendor sa labas na mga gusto rin umangat. Binibigyan namin sila ng mga libreng cart para makapagbenta rin sila kahit papaano ng mga street foods. Nako, ang gandang idea niya. Saka pag magpapasok ka, nagbibigay kami ng libreng school supplies po sa mga bata din sa labas. Ang ganda naman. Kaya talaga, punong-puno talaga yung blessing na umaapaw sa inyo. Walang paglalagyan kasi sobrang bait nyo. Alala nyo yun, natulungan na kayo. Tumulong pa talaga kayo. Dahil po yan lahat sa inyo. Naka, walang Miss ano Yvette. man. So, Kaya, yan. Paano ba yan? Hindi na ako magtatagal. May nahabol pa ako na, meeting. sige po. Tapos yung nakita ko po yung email nyo sa akin na may bago po kayong restaurant na susuplayan namin. Kami na pong bahala dun ulit. Naka, invited kayo dun ha. Yung opening, dapat nandun kayo. Huwag kayong mawawala ha. Magtatampo ako. Sige. Sige, Ingat alis po. na ako ha. Salamat. Ingat kayo Maraming dyan. salamat po. Okay. Sige. Mahal. Nakakatuwa naman. Ang dami na nating na-achieve ngayon. Tapos yung mga anak natin, malapit na rin yung graduation. Kaya nga mahal eh. Ano bang plano natin? Ito nga, parang gusto ko naman mag-break muna tayo kahit papaano. Gusto ko bisitahin yung mga nagbebenta doon ng street
fishball at saka kikiam. Gusto ko tikman yung mga, balita kong gumawa din sila ng mga homemade eh. Actually, nagkikrave din ako. Tara nga, try natin. Kasi try natin yung mga kanila. Kasi yung sa atin, hindi naman, para na sa customer. Para iba naman, no? Para Klase. naman natin yung iba. Sige. Tara Sige. nga. Halika. Alam mo, Kat, napagtanto ko, ang hirap palang magkaroon ng negosyong ganito. Hindi mo Kaya- alam kung kailan tayo dudumugi ng customer, kailan tayo malulugi. Ito na nga, palugi na tayo. Kailangan mo itong linisin lahat, ha? Kaya nga baka dahil siguro kaya tayo ganito kasi dahil hindi naman talaga tayo naging mabuting tao. Naalala mo yung pinsan natin, di ba? Grabe din natin maliitin. Tingnan mo, ngayon nga, nalugi na lang tayo lahat-lahat. Nalugi na nga tayo, wala pa tayong naipon dahil wala tayong customers. Ito, kukunin na ni Aling Bebang tong pwestong to. Wala na tayong pambayad sa renta. Paano na lang mangyayari sa atin yan? Paano na tayo makakakain yan kung ganito ng ganito? Paano ba naman kasi, kung hindi lang naging mabisyo tong magulang natin, edi sana hindi tayo ganito. Kaya nga, minaliit pa natin yung magulang ni Renz. Bandang huli, tayo rin pala yung maghihirap. Mas mahirap pa yata tayo sa kanila. O para namang nagsisisi ka na sa ginawa mong panlalait dati. Malamang, tingnan mo naman yung buhay natin. Di ba kasi sisi to? Tingnan mo magandang karma ba itong nangyari sa atin? Di ba? Hindi rin naman. Sa bagay. O siya, sige na, maglinis ka na dyan. Sakit ang ulo ko kakaisip. Paano tayo makakahanap ng bagong pagkakakitaan? Baka naman gusto mo ko tulungan. Paano mo na dyan? Sige na. Darating sa Aling Bebang ngayon. Kat, ano ba yan? Ang bagal-bagal mo naman. Doon yung Maabutan kabilang mo tayo yung ng fishball Aling Bebang din. dito. At saka yung sa kikiam ba? Gusto mo? Nagkikrave ako. Renz! Arian! Pinsan mo yan, di ba? Eden Cut? Oo, kami to! Order ba kayo? Wala na eh. Sarado na to. I mean, sarado Hindi. na. Hindi actually. Bibili sana kami nung kanto na kikiam at saka fishball. Yung street food din. Kasi na-miss ko din kumain nung sa street food eh. Nagkikrave ako. Bakit? Ano, bakit pala kayo nagtitinda? Nagtitinda na kayo ngayon? Ay, hindi dati. Ngayon sarado na kasi hindi na kami makapagbayad sa renta. Kukunin na tong pwesto ulit. May kailangan pa nga kaming bayaran eh. Kulang yung mga binayad namin. Ganun ba? Eden Cut, nabalitaan ko nga rin yung nangyari sa parents nyo eh. At kinalulungkot ko na nakulong sila dahil sa pagsusugal at saka yung mga iba nilang bisyo. May mga utang kasi Eden. ang staff eh. Eden, ikinalulungkot ko yung nangyari sa parents nyo ni Kat. At di ko din naman in-expect na ganito na yung kahahantungan nyo eh. Okay lang yun. Ganun talaga. Nangyari na eh. Kayo din, nabalitaan namin ni Kat na umasenso na kayo. Congrats pala ha. Maraming salamat. Thank you. Naku, sinuwerte lang. Tsaka gusto na rin namin sabihin din na sorry. Doon sa, lalo na ako na nagtapon pa ako ng pagkain nyo. Sorry talaga eh. Hindi ko naman alam na ganito rin yung mangyayari sa amin. Tsaka siguro kaya na rin kami nagkaganto kasi deserve namin to. Deserve ko. Diba? Kaya sana matanggap niyo yung sorry namin. Actually, matagal na namin kayo napatawad ni Arian eh. Oo, tsaka pag may galit ka sa puso mo, hindi tayo makapag-move forward. Kaya matagal na namin kayo napatawad. Naku, maraming salamat sa inyo ha. Akala namin hindi nyo kami mapapatawad gawa ng kinakahiya namin yung pinsan namin. Tapos, marami pa kaming sinabi sa inyong masasama. Tapos mga pagkain nyo na tinda, pinagtatapon namin. Ano ko ba? Eden, matagal na panahon na yon. Tsaka Kat, buti na lang din nakita namin kayo dito kasi kakain din sana kami nung street foods kasi na-miss namin ni Arian. Pero sabi mo, aalis na kayo dito sa pwesto nyo ah. Oo, wala na kaming pambayad eh. Tapos may mga utang pa kami. Huwag kayong mag-alala. Kailangan namin ng tao ngayon sa business namin. Nakapagpatayo na kasi kami ng restaurant, tsaka madami na kaming branches. Kung gusto nyo, kukunin namin kayo. Kung gusto niyo lang naman, ha? Gusto namin, syempre. Gusto, syempre. Ito na nga, namumblema ako kung saan kami hahanap ng bagong pagkakakitaan. Mabuti na lang, dumating ka pinsan. Ikaw talaga yung sagot sa mga prayers namin. O pinsan, bukas na bukas magkita tayo sa mall. Ito na lang natin pag-usapan, ha? Sige, dito ba na mall sa malapit sa atin? Oo, dyan na lang. O, sige na, mauna na kami, ha? Sige, ingat kayo. Sige, bye-bye. Ingat kayo dyan, ha? Nakakatuwa naman si Renz. Malap ko, patawad niya tayo. Tsaka magkakaroon na tayong trabaho. Kaya nga eh.
Pinaka-importante naman talaga na patawad tayo.